singer. Kaagad na naglabasan ang maraming espekulasyon na pilit tinutukoy ang dahilan ng tila emosyonal na paglalantad ni Sarah ng kanyang saloobin para tuluyan ang malinawan ng issue. Noong Biyernes, pinuntahan ng The Buzz si Sarah sa pictorial ng kanyang upcoming concert kasama si Martin Rivera. Pero taliwas sa tila malungkot na Sarah sa Twitter ang tumambad sa The Buzz. Ang masayahin pa rin popstar princess. Pero nang maungkat na ang tungkol sa mga makahulugan niyang pahayag sa Twitter, ang naging pag-amin ni Sarah, isang uncensored explosive. Kasi lahat naman tayo may pinagdadaanan na hurt, di ba? Ako dumaan din ako sa mga ganyan. Ang tinutukoy ni Sarah na pinagdaanan niyang labis niyang dinamdam ang sunod-sunod daw na paglabas ng mga mapanira at masasakit na akusasyon sa kanya sa iba't ibang tabloid, entertainment websites at social networking sites. Si Sarah ang diumunay sinisisi ng ilan kung bakit hindi tumagal sa ere ang huli nitong teleseryeng Idol. Kaya ngayon, ang buwelta ng box office queen, uncensored exclusive. Nasaktan, o kasi madami kasi mga negative na kita, dahil minsan pagkatapos ng Idol, maraming mga masasakit na mga salita, kaya natapos siya kaagad dahil nagkaroon ng conflict na po sa schedule ng mga, hindi na po sa akin, kundi yung mga co-actors ko, like sila Sam, may mga out of the country shows siya, ako may mga prior commitments ako. Sa pagsasalita niyang ito, umaasa si Sarah na matatapos na ang patuloy na pang-iintriga sa kanya at sa teleseryeng Idol. Pero ang isa pang hindi mamatay-matay na isyong hinarap ng popstar princess, ang pambabadikos ng iba sa pagtanggi niyang makatrabaho muli si John Lloyd Cruz. Ayon sa ilang reports, dapat daw ay itinuloy ni Sarah ang third installment ng pelikula nila ng aktor na A Very Special Love. Kailangan daw kasi ni Sarah si John Lloyd para sa kanyang career, ang buwelta ng singer-actress. Uncensored exclusive. Ako naman po kasi, gusto ko lang po sanang ma-explore pa yung pagiging individual na actor ko. Ayoko pong maging dependent sa tandem namin siya. Nang hingi naman ng The Buzz ang panig ni John Lloyd sa issue, mabilis din nitong dinipensahan ang dating leading lady. Hindi ako naniniwalang ako ang kailangan niya. Hindi naman siguro. At ngayon, ang matinding pasabog ni Sarah, ang posibilidad na matuloy pa rin daw ang pagtatambal nila ni John Lloyd. Show it to the public, sa lahat ng mga sumuporta ng pelikula namin, ang tandem namin ni John Lloyd, hindi naman po matatapos doon. Darating din po tayo sa pagkakataon niyo. The Buzz, uncensored. Pag-uusapan ko namin mga kaibigan, yung, how public our lives are, how public we are, and how vulnerable we are sa lahat ng opinion, sa lahat ng iniisip ng kapwa. Well, it's territorial. Bahagi ng pagiging public natin yun. But, huwag natin kalimutan mga kaibigan, at Sarah is one of the most brilliant young actors and one of the most brilliant singers in this generation. And the biggest star of this generation. Diba? I think. World-class talaga But si this Sarah. does not exempt her from loneliness. Hindi na nanuhulugan na pag malaki kang artista ay hindi ka pwedeng masaktan sa mga sinasabi at halimbawa inaakusa sa iyo. Di ba? So that's, kasi yung mga yung mga tweets kasi ni Sarah, yung sinasabi natin dito sa kwentong ito ay medyo may konting lungkot, may konting pain. Ako ang personal opinion ko ay karang natin yun. I mean, she too is human like all of us. And it's part of life. You have moments where you're up and you have moments where you're down, but it makes you a stronger person. That's a journey. Diba? Yeah, that's a journey. Paglalakbay. May nakakaiyak, diba? So, yung ating bulungan, mamaya na natin pag-uusap. Hindi ko naman ako doon. Ito yung sinabi, yung pinag-usapan natin kanina, Tito Boy, na sa ating mga artista siguro, na lalo na sa atin na nasa industriya, iwasan na natin yung magbasa ng mga negative things that could affect us, that could hurt us, kasi parang So, gusto ko yung sinabi ni Direct Paul. Yeah. I mean, I'd like to, Paul, if you're watching, halimbawa, may mga tao, kanya-kanya tayo, hindi natin dinidikta ito sa lahat ng ating sa ating mga kasamahan dito sa industriya or to everyone who is public. Sabi ni Direct Paul, minsan, pag nagbabasa ka ng mga negatibong comments about you, di ba, you are what you read. Yes. Di ba, pumapasok yan sa iyong isipan. Shapes your mind. Shapes your mind, nagre-react ka, nagagalit ka, parang minsan, pag hindi mo kinakaya, nagmumukmu ka. It somehow affects the way you live, the way you think. And the way you perform as an artist. Kaya dapat tayo mga artista, iwasan talaga natin yung mga negativity. And eventually, magiging ganyan ka rin talaga. That's right. I'll tell you something. Hindi naman sa usaping showbiz, mga kaibigan.
even when President Clinton naging bisita dito sa Pilipinas,